Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi ng isang sikat na awitin, do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Do you know? Aminin ninyo, kinanta niyo yung kanta. Ang awitin pong ito na may ganitong lyrics ay malapit sa usapan at tema ng ating mga pagbasa ngayong ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Ang mga sunod-sunod na katanungan sa awitin ay tumutukoy sa dalawang bagay. Una, yung ating paroroonan, our destination. Pangalawa, yun namang nais nating puntahan, where we wish to go. Kung ating titignan, kapag sinabi nating destiny, ito po yung katotohanan na saan ba talaga papunta? Where are we meant to be? Saan ba talaga papunta yung ating paglalakbay? At ang dulo ng ng ating paglalakbay, that is our destiny. That is where we are meant to be. Kaya kung ating titignan, hindi po nagkakalayo ang usapin ng destiny o patutunguhan sa ating identity. Sapagkat ang ating patutunguhan ay nakabatay sa ating pagkakilanlan. Our destiny would always point to our real identity. That is why, my dear friends, by the virtue and grace of our own baptism, we have become Christians. We have become the children of the Father. And because of that, we are supposed to be the followers of Christ. Kaya, yung kaninang sinasabi kong destiny at identity, pwede nating pag-isahin. What is the Christian identity? And where are we destined for? Kung tayo ay mga Kristiyano, saan tayo dapat patungo? Saan tayo dapat papunta? Ang ating mga pagbasa ay nagtuturo at nagpapaalala sa atin hindi lamang ng ating destination, kundi ng ating mga sariling identity. Sa pangalawang pagbasa, mula po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, inilarawan po ni San Pablo kung saan tayo dapat. Where are we destined to? Where we must go. Ano po ang sabi niya? Tayo ay para sa piling ng Diyos. Tayo ay para sa tahanan ng Diyos. Tayo ay nakatakdang maging mamamayan ng langit. Ibig sabihin, tayo ay para sa buhay na walang hanggan. Imagine, that is our destiny. And going to heaven as a Catholic Christian is our real identity. Kaya nga hindi ba kanina sa simula ng misa, hindi ko po kayo tinatakot. Pero ito po yung katotohanan ng ating buhay. Halimbawa, kung sakasakali, pagkatapos po ng misa, pag-uwi po nating lahat, bawiin ng Diyos yung buhay na pahiram sa atin. Masasabi ba talaga natin, Father, I'm really destined to heaven. Tunay ba natin masasabing, Father, pag po namatay ako ngayon, sure ball, langit po ang punta ko. Kailan mo po makakasagot nun? Kapag sinabi niyo, Father, langit po talaga, sure po ako doon. Congratulations. Congratulations. Ibig sabihin, you have lived out your identity. That is why your destiny is sure ball, going to heaven. Pero kung sasabihin niyo, Father, medyo tagilid po, Father. Ang dami ko pong kalokohan, Father. Medyo matagal na po ako nakakapag-kumpisal, Father. Kabahan po tayo. Because that should not be our destiny. That should not be our real identity. That is why, my dear friends, ano po yung hamon ng ating pagdiriwang ngayong gabi?
Oo, ang ating hantungan ay langit. But our destiny, my dear friends, comes to us as a gift, as an offer, in fact, as a grace, an invitation from God. At kadaya ng bawat regalo at biyaya o paanyaya, maaari natin itong tanggapin. Maaari natin itong sangayunan. O dili kaya naman, pwedeng tanggihan. O kaya, huwag pansinin. That is why, to snub, to reject that kind of invitation and grace is a kind of foolishness. To disregard the gift and the offer of God is to be foolish. And to reject God's offer for eternal life is not only foolishness, but also stupidity. Kaya nga hindi ba, ano po yung pamagat ng talinghaga? Ang 5 matalino at ang 5 tanga. Medyo maganda pa nga po yung ginamit ng ebanghelyo, hangal. Pero pinaganda lang, pero sa katunayan, tanga. Abay mantakin mo, pwede pala natin tanggihan ng isang paanyaya. Aba, pwede pala natin talikuran ng isang biyaya. At pwede pala natin huwag pansinin ang isang imbitasyon na galing sa Diyos. Kung ating titignan, bakit po hindi nakapasok yung 5 dalaga doon sa kasalan? Dahil ba sila masama ang ugali? Hindi. That is very clear. They were not able to enter the banquet because they were foolish. Kaya nga po ngayong gabing ito, ano po yung mga dapat natin makamit? Nang sa gayon, hindi tayo mauwi sa nangyari dun sa 5 dalaga na hindi nakapasok doon sa kasalan. Simple po lamang, to be wiser and to have a wiser choice. Ibig sabihin, ang kabaligtaran ng foolishness is to be wise. And being wise means to accept the gift, to accept the responsibility, to accept the invitation coming from God. Yun pala yung kabaligtaran ng kahangalan. Yun pala yung taliwas doon sa katangahan. Ang tanggapin ang imbitasyon ng Diyos. Ang tanggapin ang kanyang biyaya na ipinapang-anyaya. That is why, in the first reading, from the book of wisdom, yun po yung ibinibigay sa atin. Hindi lang simpleng katalinuhan, karunungan. And when we pursue wisdom, wisdom will show itself. Kung ating titignan, marami po mga taong matalino, pero magaling manloko. Marami po mga taong matatalino, pero sila po yung utak ng maraming kalokohan. At kahit po sa atin, maraming pagkakataon, ang ganda-ganda, ang galing-galing natin dumiskarte dahil mautak, pero hindi naman marunong. Kaya ngayong gabing ito, yung po yung isang bagay na pwede nating bitbitin na baon sa ating paglalakbay patungo sa ating paroroonan, ang pagkakaroon ng tunay na karunungan. Kaya nga po, pag meron ka daw karunungan, ang unang katangian na pwede mong taglayin ay yung tinatawag nating foresight. Foresight, pag-intindi at pagtunghay sa hinaharap. Alam niyo, kagaya ng sinasabi ko po sa inyo, first time ko po maging kura paroko. Sa seminaryo, hindi mo po tinuro kung paano po maging parish priest. At alam niyo, isa po sa mga bagay na unti-unti ko pong natututuhan ay yung katotohanan na hindi naman kinakailangan pinakamagaling yung kura paroko. Meron lamang dapat siyang foresight doon sa kanyang kinuha o binigay na responsibilidad. Hindi po lingin sa inyong kaalaman, no? Nagtuturo din po ako. At minsan po, inoferan po ako magturo nung una ko pong pagkakataon bago ako ma-ordain. Pagkatapos ma-ordain, sabi ko, kinakabahan po ako magturo. Baka hindi po ako pwedeng magturo. Sabi ng isang kaibigang pare, huwag kang kabahan. Maging advance ka lang ng 2 chapter sa mga estudyante mo.
pwede na yon. Basta advance ka, may foresight. At ngayon bilang kura paroko, alam po ninyo, i-flex ko lang po sa inyo. As early as October, planchado na po yung ating December activities. Sabi nung isa, totoo? Kasi pag wala akong foresight, sino po bang mahihirapan? Ako din. Pag wala po akong foresight, sino po yung mamumblema? Kayo. Kaya, ano po ba yung foresight? Ito po yung pagtingin sa hinaharap. Halimbawa po, yung tabi-tabi po, halimbawa lang naman ito, yung pong mga tatay na minsan sa makabilang bahay, ang isang tatay na may foresight, iisipin niya, anong mangyayari kapag sumakabilang bahay ako? Imaginein po ninyo, masisira yung pamilya. Masisira ang buhay ng mga anak. Kaya kapag may foresight, makikita mo na ano ang mangyayari sa iyo. Kaya nga po siguro marami pong napapariwara ang buhay sapagkat hindi kayang makita na kanilang mga mata ang lagpas sa kanilang paningin. Yung mga estudyanteng pong nagbulakbol, malamang hindi nila nakita, kapag nagbulakbol ako, hindi ako gagraduate. Kapag ginawa ko to, ito ang mangyayari sa akin. And that is wisdom. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, ngayong gabi, kung meron man tayong isang biyayang, dapat hilingin natin sa Diyos. Huwag lamang pong simpleng hilingin natin, Panginoon, gawin mo ako matalino. Kundi asamin natin, Panginoon, punuin mo ang puso ko ng karunungan. Sapagkat ano po yung pinagkaiba ng matalino sa marunong? Yung matalino, alam niya ang mali at tama. Pero yung marunong, alam niya ang mali at tama, ginagawa niya ang tama, iniiwasan ang mali. And that is the big difference. Ngayong gabing ito, ito ang siyang unang paalala. Kung ibig natin makapunta sa ating paroroonan, dapat marunong. Hindi lamang basta matalino. Pangalawa, iginugugol dapat natin at inilalaan ng panahon at oras sa mga Kristiyanong pagpapahalaga. The book of Proverbs, my dear friends, will tell us that there is time for everything. A time to laugh, a time to cry, a time to work, a time to rest, and even to enjoy. And a person of foresight makes use of his or her time very well. For him, time is gold. Alam nyo, napakasimple ng time is gold, pero aminin ninyo, nung mga bata po kayo, yan po yung laging motto nyo sa slam note. Pero hindi naman tayo natin lubusan na uunawaan. Gaano ba taga kahalaga ang oras at panahon? Marami po sa atin na uubos yung oras at panahon sa walang kapararakang mga bagay. Naubos yung ating lakas at panahon sa mga bagay na walang pagpapahalaga. Kaya bahagi po ng isang taong marunong, hindi lamang foresight, kundi isang taong marunong, ginagamit ng kanyang oras at panahon, kahit pa ang kanyang lakas, sa kung anong pinapahalagahan ni Jesus. Ngayon, pwede niyo pong tanungin ang inyong mga sarili, what do I value in life? Ano po ang inyong mga pinapahalagahan? Kung inyong mamarapatin, pwede kong sagutin ang katanungan na iyon. Ngayon ako ay kura paroko, given na po yung lumalim yung pananampalataya ninyo. Given na po yung mapalapit kayo sa Diyos. Pero alam nyo, kung ako tatanungin nyo, bilang yung kura paroko, what I really value the most is my relationship with you. Kaya alam niyo, aminin ko po sa inyo, nalulungkot ako kapag meron po mga taong simbahan na hindi nag-uusap. Parang isang magulang na nalulungkot kapag nalaman niya ang kanyang mga anak na hindi nagkakasundo. Nalulungkot ako kapag sa pamayanan, hindi magkabati yung chairman at yung BEC coordinator. Tawa kayo ng tawa. Totoo. Because that is what I value the most. Aanhin po natin yung magandang ayos ng simbahan, maraming activity, hindi naman tayo nag-uusap.
Aanhin po natin yung marami tayong programang ginagawa, pero hindi lumalalim yung ating pagsasamahan. Kaya alam ninyo, alam po yan ng ating mga PPC. Isa po sa mga isinusulong ko po sa kanila, pag may problema tayo, pag-usapan natin. Huwag tayo matutulog na hindi tayo nagkakaayos. Natatandaan niyo yung kwento ko tungkol sa aking nanay. Nung bata ako, pag meron po akong nagawang kasalanan, iupo niya po ako sa mesa. Tapatan ng aming mata, tatanong niya sa akin, mali yung ginawa mo kanina. Minsan nakakalungkot, kahit mismong tayong taga-simbahan, we always treat one another as if they were trash. Hindi papansinin, cold treatment, yung iba nagle-left the group. Kaya siguro po ngayon, tanungin po niyo ang inyong mga sarili, what do I value in life? Kung yung pinapahalagahan, pamilya, makikita yan sa yung bawat pinipili. Kung pinapahalagahan mo ang edukasyon, makikita yan sa yung pag-aaral. Kung pinapahalagahan mo ang iyong pananampalataya, gagawa ka ng paraan upang mas mapalalim ang iyong paniniwala. Ang isang taong marunong, ginugugol ang panahon sa kanyang bawat pinapahalagahan. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, muli po natin balikan yung awitin na aking ibinahagi. Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Do you know? Sa misang ito, yun po yung biyayang ilapit natin kay Jesus. Ang biyayang makarating din tayo sa dapat natin patutunguhan. Sapagkat hindi dito sa pako ang ating tahanan. At lalong hindi dapat sa impyerno ang dapat natin maging hantungan. Sapagkat bilang mga Kristiyano, tayo ay para sa langit. Pero ang tanong, sa buhay ba natin ngayon, masasabi ba natin ang bawat ginagawa, ang bawat iniisip, ang bawat pinipili ay magdadala sa akin sa langit? Amen.